Ang chairman po ng Senate Committee on Finance, Senator Sherwin, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa iyo. Opo, unahin na lang natin dahil kasasabi ko lang po yung tungkol sa buwis. Ano po, mukhang porsigido po ang Malacanang na ipatanggal po yung travel tax. Sa inyo dyan sa Senado, Senator, kasi sa Kamara mukhang nagalaw na po. Nakausap po namin si Congressman Miro Kimbo. Ano po, although hindi na kayo yung Ways and Means, Senator, kumustang lagay dyan sa sa Senado ng pagtanggal ng travel tax? Hindi pa namin papakinggan yung mga proposals para tanggalin yung travel tax. Pero pinag-aralan ko ito ng ilang beses na rin. Dalawang bagay kasi yung pinupuntahan ng travel. Actually, tatlong bagay. No? Oh. Pero dalawang pinaka malaki ang pinupuntahan ng travel tax. Unang-una, sa Commission on Higher Education para sa Higher Education Development. Ito yung pagtulong sa mga kolehiyo. At pangalawa, pumupunta to sa TIEZA. At ang halaga na nakukubli na yung travel tax ay about 8 billion. Kaya malaki siya, hindi siya maliit na pondo. Pero nung tinitingnan ko kung saan pumupunta, madalas sa CHED hindi nagagastos yung pera. In fact, naiipon lang siya. Pangalawa, doon sa TIEZA naman, pinag-aaralan ko kung saan pumupunta. Napupunta lang siya sa maliliit na mga proyekto, hindi siya napupunta sa mga malalaking proyekto. 'Di ba madalas natin sabihin na kulang ang infrastructure, tourism infrastructure natin. Tama. Pero yan ang trabaho ng TIEZA para magpatayo ng tourism infrastructure. Pero nung tinignan ko yung mga pinapatayo niya, mga maliliit lang, mga street lights, mga maliliit na kalsada, sana ang ipinatayo niya ay malaking proyekto. For example, sa Bohol, sana nagpatayo sila doon ng ayusin nila yung tarsier, 'di ba? Yung tarsier na lugar na medyo Yung parang maliit. reservation. Yung reservation maliit eh. Pagpunta ko doon, siksikan kami, hindi makapasok yung mga turista. Oo. Or yung Chocolate Hills, nakita ko rin yung viewing deck, medyo maliit rin at hindi naayos. So sana yung ganun yung mga nagagawa. Or sa Siargao, isang dahilan ba kaya mahal ang ticket sa Siargao dahil maliit yung airport. Sana ito yung pinapalaki ng TIEZA pero hindi ganoon nangyayari. Kaya ako personally, ang pananaw ko diyan kung tatanggalin ng travel tax, hindi mararamdaman ng gobyerno na nawala pala yung travel tax dahil hindi naman napupunta ito sa tamang gastusin. So, susuportahan po ninyo or are you going to initiate the filing of a bill na kasi kailangan may counterpart po sa Senado yan, di ho ba? Yes, yes. Ako, ang aking magiging strategy, tatanggalin siya pero hahanap tayo ng kapalit. Dahil 8 billion ay 8 billion pa rin. No? Kasi sa ganitong panahon na lalo na this 2026, ang estimate ng collection agencies natin, bababa ang revenue natin dahil ang growth natin last year, mababa, 3% lang. No? So, Opo. kailangan makahanap tayo ng kapalit para hindi mawala kaagad yung 8 billion. Pero Paano kapalit? Another tax? yan ang hindi pa namin alam. Yan ang hindi pa natin alam. Baka hindi pa natin nakikita kung saan papasok yun. Kaya in short, ang aking pananaw dito, tanggalin yung travel tax at dahil hindi naman napupunta to sa mga productive na proyekto. Opo, pero dapat po may kapalit din na tax. Iyon ang pinag-aaralan pa namin. Ako pinag-aaralan ko yun dahil kung mawawala yun ng lubusan, malaki ang mawawala sa gobyerno. Marami tayong mga bagay na hindi magagawa. Opo, opo. Ngayon, speaking of tax, bago tayo pumunta dun sa Chinese Embassy, yung napag-usapan din namin kahapon ni Congressman Miro Kimbo, yung tungkol sa value-added tax naman, particular na sa kuryente, Senator Sherwin, kasi nabanggit niya na from the production o galing sa generation, papunta sa transmission, may VAT. From transmission to distribution, may VAT. From distribution to the consumers, may VAT din. So tatlo-tatlo yung VAT na kasi magkakaibang serbisyo raw yun. They're thinking of, doing something about it para yung kuryente po bumaba naman. Ano sa palagay mo? Matagal ko rin pinag-aaralan to, Alvin, itong VAT sa iba't ibang segments ng kuryente. Alam mo naman to, no? Mayroon tayong Opo. generation, may transmission, meron tayong Distribution. distribution, meron na nga ngayon supply, 'di ba? Yung retail electricity supplier. Opo. So,
talagang dugtong-dugtong siya. Ngayon, nakita namin na malaki ang mawawala sa gobyerno kung tatanggalin siya ng lubusan. Ang dapat pag-aralan, hindi pa ako actually tapos dito, pero ang aming pinag-aralan ngayon, meron bang double charge? O hindi, o wala naman double charge? Kasi kung ito ay pinapasa segment to segment, tapos pinapatungan ng 12% every segment, then magiging doble-doble siya. Pero pinag-aaralan namin ngayon na gawing hindi doble pero hindi rin mawawala yung kita ng gobyerno. Kasi ang critical dito, Alvin, yung kita ng gobyerno. Dahil again, ngayon kasi pag nawala ang kita ng gobyerno, malaking dagok sa atin. Tinitignan ko kasi yung bigger picture eh. Dapat hindi lang maapektuhan yung, dapat hindi madoble-doble, pero hindi rin maapektuhan yung koleksyon ng gobyerno dahil nga mababa ang magiging koleksyon natin this coming 2026. Hindi po So, ba yeah, go ahead. hindi po ba pwede, Senator, na wala na lang VAT yung distribution to consumers? Hindi ba pwedeng gano'n? Yung isang segment doon walang VAT, yung may VAT lang yung paggawa ng kuryente papuntang transmission papuntang distribution, yung distribution papuntang consumer, hindi ba pwedeng wala ng VAT yun? Ang dapat pinapatungan ng VAT ay yung service na ibinibigay ng distribution, yung service na ibinibigay ng transmission. Hindi iva-VAT yung buong amount kasama yung distribution, kundi madodoble siya eh. 'Di ba? Kaya nga po, kasi Pass on lang naman yung generation, pass on lang yan pinapasa sa atin. So dapat wag nang patungan ulit kasi pinapatungan na yan from the consumer side. hindi, sinasabi kasi ng mga taga-energy sector, pati si taga-Meralco, magkakaibang serbisyo kasi yon. Magkakaibang Yes, negosyo yon. So dapat talaga may VAT. Ang sinasabi ko is, hindi ba pwede na ang dulong serbisyo from Meralco or from the electric cooperatives or from any private distribution utility papunta sa actual consumer, sa ating lahat? Wala na munang VAT? Hindi ba pwede, hindi ba ubrang ganon? Iba-iba kasi yung produkto. Ang ating VAT system kasi is consumption-based. Ibig sabihin, pag ikaw ay kumonsumo, dapat magbayad ka ng VAT na 12%. No? So, in other words, kung ikaw ay kumonsumo ng kuryente, let's say, kuryente, at may tatlong segment yan, tatlo yan dapat bayaran mo ng VAT. Kasi meron kang generation service, meron kang transmission service, meron kang distribution service. Lahat yan may VAT. Ang kinukompute namin ngayon, yung generation ba, nadodoble yung VAT niya pagdating sa transmission at pagdating sa distribution. Dapat hindi yan nagdodoble. No, dapat pass on lang kasi yan, diretso yan sa consumer. So yun ang tinatapos namin ngayon. Okay, But sige. rest assured, ang aming direksyon, dapat hindi madoble. Kung mayroong doble, dapat tanggalin yan sa consumer, sa bill ng consumer. So hindi rin uubra na parang ma-exempt dahil sa dami ng VAT na binabayaran ng consumer ng ordinaryong Pilipino. Pagpunta niya sa grocery, may VAT doon. Pagpunta niya sa Meron. restaurant, may VAT doon. Pagpunta niya sa supermarket, mayroon doon. Hindi ba uubra na gumawa ng batas na exempted naman siya sa VAT sa kuryente? Hindi lahat. Aminin ko, hindi lahat, Alvin, dahil nga malaki ang mawawala sa gobyerno natin. Actually, marami tayong VAT exemption, Alvin, pagdating sa yung mga essential goods natin. Maraming gamot ay VAT exempted. Ang education natin ay VAT exempted. Marami tayong VAT exemption pag sa mga essentials natin. Senior citizen, di ba? Alam naman natin, VAT exempted. PWD, VAT exempted. So, ang application ng VAT natin sa ating bansa ay targeted. Kung ano yung mga essential at sino yung mga nangangailangan, yun ang ini-exempt natin. Sige. One of these days, upuan natin. Yun ang topic Medyo natin. mahaba-haba usapan yan. Medyo may complicated dahil nga iba-ibang segment siya eh. Pero lahat kasi tayo sa pulpo nun, hindi ho ba? Punta tayo sa reaksyon ng Chinese Embassy. Dineklara din pong persona non grata yung mga lokal na opisyal ng kalayaan sa Palawan, Senador, at saka binalikan yung mga senador. Nasabi ay pamumulitika lang yung ginawang pagtira po sa mga taga-Chinese Embassy. Ano reaksyon nyo, Senator? Ba't ganito katapang mga ito? Personally, Alvin, yung mga statements nila may halong pagbabanta eh. At Kaya yun nga. ang hindi maganda. No, dahil
ikaw ay guest o nasa loob ka ng ating bansa, tapos babantaan mo yung may-ari ng bahay, hindi maganda naman yun. Hindi talaga tayo hindi tayo magkakasundo pagdating sa West Philippine Sea. Talagang ibang-iba yung position natin dahil ang posisyon natin ay respetuhin yung arbitral ruling at sa atin ang West Philippine Sea. Sa kanila, alam naman natin malayong malayo. Hindi talaga tayo magkakasundo doon pero hindi mo naman kami pwedeng pagbantaan. Rinirespeto namin yung kanilang opinion. Dapat respetuhin, lalong respetuhin yung opinion natin at saloobin dahil nandito tayo sa sariling nating bansa. Kaya na naging basehan kung bakit inaprubahan yung sense of the Senate. At ako bumoto ako doon. Sang-ayon ako doon sa pagkokondena sa mga statements na ginawa ng spokesperson ng Chinese Embassy dahil nakakasakit at hindi tama. Kung tayo ay dadaanin natin sa diplomasya, ang diplomasya two-way yan, hindi one-way lang. Hindi lang tayo ang gagawa ng diplomasya, yung kabila, hindi. Dapat tayong dalawa ay gumagawa ng diplomatic approaches. So how do you deal with the newest statement then from the Chinese embassy? And lalo pang tumapang din po, tinira ulit yung Senado eh. Paano gagawin natin dito? Hindi ko pa nakita yung kanyang yung tono ng kanyang statement, pero hindi rin kami titigil sa pagkokondena. Kung ganyan na magiging takbo at hindi rin tayo titigil, bakit kami titigil kung pangbabastos at pagbabanta ang ginagawa nila? Again, pwede tayo mag-usap, hindi tayo magkakasundo, pero magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa. Opo, pero paano yan? Mayroong mga sektor na ang tawag po sa mga kapwa ninyong senador na tila pumapabor sa posisyon ng China, umabot na ngayon sa name calling, Senator Sherwin. Ang tawag Oo sa kanila nga eh. Chinador na, Chinador. Yun ang hindi maganda dahil nga kanya-kanyang opinion to eh. At mahirap kasi sa social media ngayon, Alvin, napakahirap na i-control yung mga memes, napakahirap na i-control yung mga name calling. Pero ako rinirespeto ko yung opinion ng iba nating mga kasamahan. At nakita ko naman dito sa Senado kahit na iba yung opinion namin, pare-pareho naman kami naniniwala na ang West Philippine Sea ay sa atin. Wala pa akong nakakausap na senador na taliwas dito sa ganitong posisyon. Iba lang yung kanilang pananaw pagdating sa handling. Pero pagdating sa West Philippine Sea, pare-pareho naman. So hindi po kayo naniniwala na may ilan kayong kabaro na ang killing ay para sa China at hindi para sa inang bayan? Hindi naman, wala akong ganun na nakikita. At least ako, personal ko ito, Alvin, sa aking mga personal na pag-uusap sa mga kasamahan natin, wala akong nakikitang ganun. Pagdating sa West Philippine Sea, ang aming paniniwala, sa mga nakausap mong senador, kasama yung mga iba nating kasamahan sa minority, na ang West Philippine Sea ay buong buo sa Pilipinas. Okay. Punta tayo doon sa committee report ng Senate Blue Ribbon. Ano po? Kayo ba'y pumirma na doon, sir, nung sinabing hindi na direktang kakasuhan, dadaan na sa preliminary investigation yung ilang kabaro po ninyo sa Senado? Well, Alvin, dapat ma-diin to na draft lang yun, no? So, ibig sabihin, ang dami pang pagbabago na nangyari pagtapos na ipinabasa sa amin at ipinakita yung report. So, marami pang pagbabago. In fact, yung mga pagbabago na yun ay importanteng mapag-aralan dahil masalimuot itong issue na ito at marami ring ebidensya na ipinakita sa committee. 7 committee hearings yun at ilan affidavits ang ibinigay. So, komplikado itong kasong to. Kaya yung draft committee report na ipinakita, draft lang siya at nagbabago at nagbabago. Magkakaroon naman ng final na committee report at yun ang pinakamahalaga. So siguro, direktahin na natin. Kung ang magiging final, sabi mo draft lang, di ho ba? So kung ang magiging final ay direktang pakasuhan, yung ilang senador, kagaya ni na Senador Jinggoy, Joel Villanueva, Chis Escudero, pipirma ka ba sa committee report kung ang final na recommendation ay direktang kaso o ang gusto mo mangyari ay dumaan sa preliminary investigation? Alvin, titignan ko muna yung ebidensya at yung pag-aanalisa ng ebidensya. At importante dito yung ebidensya eh. At ganun rin sa mga ibang personalidad. At hindi lang dahil senador ka o hindi ka senador, importante yung ebidensya at yung mga corroborating evidence. Ibig sabihin yung mga nagtutugma-tugmang mga salaysay.
Hindi lang salaysay ng isang tao ang titignan. At importante rin yung ebidensya na nakalap ng ibang ahensya. Kaya nagkaroon kami ng executive session last Monday, Alvin. At yun ay napakahalagang executive session kasi pinag-usapan rin natin kung ano pa yung nakalap ng iba't ibang ahensya para magtagpi-tagpi itong mabuo namin kumbaga yung buong larawan kung ano ba yung nangyari. At dito namin titignan kung sino-sino yung mga taong dapat ma-filean ng charges. Kasi ang basa ni Ombudsman, politika. Parang lumabnaw. Kaya ang konsiderasyon doon, politika. Ang konsiderasyon, ebidensya. At least para sa akin, Alvin, sa akin hindi politika yung tinitignan ko. Ito, I can speak for myself. Hindi politika yung tinitignan ko, but ebidensya at bigat ng ebidensya. Importante kasi, kahit sino naman, hindi naman natin sinasabi na hindi ka senador o senador ka. Pero sa pagganitong pagre-recommenda, importante na yung ebidensya nakalap, yung circumstances, lahat yan ay dapat buong-buo at matibay para i-recommenda na mag-file ng charges. One last, Senator. Yung issue nung anti-political dynasty bill, ano po, mukhang priority po ng Malacanang, ano po. Siyempre, hindi naman lingid sa lahat na kayo po ay miyembro din ng political dynasty. Although maraming bumupuri sa pamamahala sa Valenzuela, nevertheless, dynasty pa rin, ano po. Anong stand nyo po doon? Hanggang saan dapat yung limitasyon sa dynasty? Well, Alvin, aminado naman ako, may mga kapatid ako na naglilingkod sa ating gobyerno, both national and local, sa Valenzuela in particular. Dito naman ang aming home base at dito naman kami naglingkod. At ako, sa masasabi ko sa panahon ng paglilingkod namin, hindi tayo nabalot sa kontrobersiya, hindi tayo nabalot sa iba pang mga violations katulad ng harassment o meron tayong inagrabyado. Ang pagboto ng tao dito sa Valenzuela ay malaya at wala namang pagpipigil o pagpipilit. Ang punto ko naman, Alvin, ay aminado rin ako na sa ibang parte ng ating bansa, napakadami na rin mga political dynasties na ang nangyayari ay lumalabnaw yung tinatawag nating check and balance o nagkakaroon ng issue pagdating sa pagpapatibay ng mga check and balance natin. Bigyan kita ng halimbawa na ito recently ko lang na-encounter, not recently but marami ako recently na-encounter but nakikita ko ito. Kung ang mayor at vice mayor mag-asawa, tapos yung mga konsehal, mga anak o mga kamag-anak, mawawala yung check and balance dahil ang mayor ang nagsasabit ng budget, ang vice mayor nag-approve ng budget. At yun ang tinatawag kong lumalabnaw yung check and balance dahil pagdating sa budget, wala na, usapan na, sa bahay na lang nila, nag-uusap sila, aprobado na yung budget. Mawawala na yung accountability at transparency dahil nga sila na lang nag-approve ng budget. Sa ganung punto, nakikita ko na importante na magkaroon ng regulasyon pagdating kung ilang pamilya ang pwedeng pumasok. Dito napapasok yung anti-dynasty para tumibay yung check and balance natin pagdating sa local and even sa national level. So susuportahan ninyo? Susuportahan ko. Hanggang saang degree? Ano yun? Hanggang saang degree? Di ba may degree yung pinag-uusapan? Yun naman ang pinag-aaralan ko ngayon. Kung anong degree. Kasi pinakinggan ko yung mga hearings sa House, sa Senate. Kahit na yung mga experts, hindi sila nagkakasundo. May iba, second degree, iba, fourth degree. So yun ang pag-aaralan natin. Ang importante rin naman, Alvin, babalanse rin natin to dahil yung mga naglilingkod, yung mga taong may kakayahan, no? May talento ka, may kakayahan ka, may puso ka maglingkod, hindi rin naman natin pwedeng pigilan maglingkod dahil sila ay magkamag-anak. Maraming magagaling na gustong, sincero sila na gustong tumulong, hindi rin natin pwedeng pigilan dahil karapatan nila maglingkod. At pangalawa, sayang kung sila ay magaling. So, dapat babalansahin rin natin yan. Sa ngayon, pinag-aaralan ko pa kung anong degree ang dapat. Pero in essence, dapat patibayin natin ang check and balance natin
sa gobyerno hindi palabnawin. Okay, hanggang dyan muna tayo, Senator. Naubusan tayong oras. Pasensya na po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Alvin. Mabuhay Maraming ka. salamat. Si Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman po ng Senate Finance Committee. At siyempre, Tubong Valenzuela. In fairness, wala pa akong nakasalamuhan taga Valenzuela na nirereklamo yung mga Gatchalian